So, hi guys, magandang gabi. Ang video na ito ay tungkol sa paano gamitin ang personal budget planner, Google Sheet template. Kung isa kayo sa mga tulad ko na binabudget yung sahod ko tuwing natatanggap ko, then itong Google Sheet template ang maire-recommend ko. Bakit? Kasi napakadali niya lang gamitin and straightforward. So, una-una nyo lang gagawin is, isi-select nyo kung anong month. Let's say, ngayon January 2025. Then, enter nyo yung year. And then, dito sa currency, pwede siyang i-customize. And then, ayan, nawala siya. Kasi nga, tinanggal ko. So, kung gusto nyo yung dollar sign, ilalagay yung dollar sign. Ayan. So, automatic magkakaroon ng mga currency yung ating mga amount. So, balik ko lang sa ah, peso. And then, so, dito may current date, kung anong araw. And then, this area, yung financial overview is, ano siya, automatic. So, wala tayong gagalawin dito. And then, dito tayo sa income na maglalagay. So, let's say, ang income natin or salary natin is, ito-type nyo ito guys. And let's say ang budget expected natin na sahod is 15,000 and then yung actual talaga na natanggap natin ay wait. Eto guys, itong peso wag niyo gagawin. So pag click niyo tong cell, makikita niyo naman yung formula. So skip niyo yun siya. Ito, 15,000 and then you expect and automatic yung pie chart natin. And then 15,000 yung maging expected natin. Then let's say nakuha natin yung salary natin, 13-month pay, or this is for demo lang guys. So itong 13-month pay nilagay ko lang or pwede namang side hustle or anything ganyan. So let's say ang ating 13-month pay is 18,000 and then 18,000. And then budget goals natin, halimbawa ang goal natin ngayong buwan is bayaran yung ating credit card. And then, since tapos na yung Christmas, so wala na to. Babaguhin ko lang dahil nagbago ako ng formula. Eto guys, yung numbering dito is automatic to. So, no need to enter the ano na, formula. Kasi automatic na yan siya. And then, let's say dito naman sa bills, ilalagay natin yung mga category. Let's say bahay or rent, ganyan. So, dito naman sa due date, kung gumagamit kayo ng PC, double click lang para ma-select. And then, isa-select nyo lang yung date. Let's say, ang due date nyo sa bahay is 23. And then, yung budget nyo is 4-5. And then, ang actual talaga is 4-5. So, eto, bahala na kayo dito. Pwede nyo na masing baguhin. And then, once na nabayaran nyo na yan, i-click nyo lang yung paid. And then, i-cross out nyo yan. So, ganun din sa mga sumunod na tawag dito, bayarin. So, ayan. Kiklik nyo lang yun siya, guys. Let's say 24, tapos 400, 400. I-check nyo na yun siya. And automatic niyang i-cross out yung, let's say ito ay 20. Let's say 20. And then 500. Then 500. And then paid. Let's say trash December 30. January 30. And then 40. Then 40. And then paid. Same lang kay, dito makikita sa namin total. Ayan, total ng inyong bills. And dito makikita nyo rin dito yon. And then, ito guys, automatic na yun siya. And then, makikita nyo agad kung magkano yung left to spend nyo siya.
ito kasi yung total bill. So, yung need nyo pang i-spend is 27,560. And makita nyo yan dito. Ito yung total income. Ito na na-spend nyo. Ayan. So, may pie chart siya dito. And then, category, let's say dito sa expenses, ito yung ating mga groceries, ganyan. Groceries. Then, magkano ba yung groceries natin? Halimbawa, ang groceries natin is 1,000. Tapos, and then paid. Tapos, gifts. So, tapos na yung Christmas. Hindi ko nalalagay yung gifts. And then, sa savings naman, pwede nyo ilagay dito since kasama na siya sa expenses and ititreat na lang natin siya as parang, di ba nga pag sinabing savings, ano siya, isipin natin na, na wala na, parang ganun. So, wag na nating isipin na nandyan siya para naman may ipon tayo someday na pwede nating madukot or kung may panag-iipunan kayo, yan, then check nyo lang. And then, ganun din sa subscriptions. So, it's more on entering and then checking na lang para automatic na. And ang gagawin nyo lang yung mag-enter-enter na lang kayo. Wala na kayong gagawin sa mga formulas kasi automatic nang i-compute ng ating template yung lahat ng ine-enter natin. So, makikita na agad natin yung uh, insights or yung total na uh, in-enter natin. Canva, let's say may Canva tayo. Kung may mga side hustle kayo, pwedeng i-add dito. Yan. Ayan na siya. So, since tapos na natin, makikita natin dito na so far, ito na yung na-spend natin, 8,127 and we have left to spend amounting to 24,873. And dito sa financial overview, makikita natin kung magkano yung total. Ito guys, itong 42 is total ito ng uh, K-12 to total siya ng bills hanggang wait lang sum of K-12 to K-16 yeah. So nasama itong K-12, so supposed to be ano siya, papalitan ko lang siya, K-13. Ayan, K and 13. Ayan, ito na yung total ng ating expenses. Itong 9,127 and yung income itong nasa taas. Remember, yung may mga auto sa taas, hindi yan ini-edit kasi nga automatic na yun siya. So, pag may nakita kayong enter, select enter, yan lang yung mga possible na i-edit natin. Itong auto, hindi na yan kasi automatic i-compute yung difference ng actual doon sa budget. And then sa graph, makikita nyo na agad. So, dapat malaki yung income natin kaysa doon sa bills, expenses, savings, subscriptions. And also, ito yung budget, ito yung actual. And then, so, yun lang. Kung gusto nyo nito, ilalagay ko yung link kung saan nyo siya pwedeng mabili. And don't forget to leave a feedback doon sa aking shop para na rin alam ko pa kung ano yung i-improve and nakatulong ba sa inyo itong template and share it to your friends para naman um, ma-manage din nila yung kanilang budget monthly. So, yun lang. Thank you and good luck on your budgeting.